Dito sa isang sulok ng kabundukan na ito may isang payapang barangay, ngunit may isang sikretong nagkukubli sa likod ng abandonadong bahay na ito na mahigit ilang dekada na ang lumipas ay nanatili pa rin nakatayo ito. Isang tunnel ang nadiskubre sa ilalim ng bahay na ito. Ngunit ano nga ba ang misteryong nakabalot dito sa abandonadong bahay na ito at kung bakit merong tunnel sa ilalim nito? Yan ang misteryong aalamin natin sa bidyong ito. So mga kawaray, yung butas na nandito ay sobrang lawak po. Kaya papasukin po natin at titingnan po kasi merong ilang parte dito na sinarado nila. Dahil natatakot sila na masira yung bahay. Sinaunang kagamitan ito na ginagamit pag gigiling ng palay. Meron niyang tawag ito bayo o pangdikdik. Bago makarating sa lokasyon ay kinakailangan kong magbiyahe na mahigit 30 minuto papunta sa lokasyon. Hanggang sa marating ko ang barangay Kanhandugan sakop ng Haro Leyte kung saan makikita ang abandonadong bahay. Ito ang pinakadulong barangay ng Haro Leyte. Pagkarating ko ng lokasyon ay agad kong pinuntahan ang nasabing abandonadong bahay at ito ang bumungad sa akin. Talagang itong bahay ay gawa sa matibay na mga punong kahoy. Hindi ko alam kung anong kahoy ito pero makikita mo naman ayan, base sa mga kahoy talagang sinauna pa yung disenyo nito. Meron itong makalumang disenyo at sigurado ako umabot pa ito panahon pa ng Hapon. Ayan, makikita po natin na yung mga poste ay tinubuan na ng mga damo. Halatang napabayaan na ang bahay na ito kaya naman tinubuan na ang ilang parte ng mga damo. So ang nakakapagtaka nito ay mayroon itong butas sa ilalim. Isang misteryosong butas na hindi natin alam kung bakit at para saan itong butas na to. Bago nga pala natin pasukin yung ilalim nito ay sisilipin po muna natin dito sa ibabaw kung ano nga ba yung kalagayan nito. At ipapakita ko sa inyo yung mga kagamitan dito na naiwan ng mga namayapang matanda na nakatira dito. So mahigit 80 years na, higit pa yung bahay na to at nung siya ay mamatay. Tingnan po natin. Makikita po natin talaga kahit dumaan na yung Yolanda, matibay pa, hindi pa nagigiba. Kaya naman sinubukan kong akyatin ang bahay na ito para tingnan kung ano nga ba ang meron dito. Halatang may katandaan na rin ang bahay na ito kasi meron ilang parte na marupok na rin kagaya ng mga dingding. Merong tayong napansin dito na pangbata, pambibi ano? May anak ba siya? Oray. Wala. Oray. So, di natin alam kung para saan to kasi base sa kay Kuya Rodel wala nang nakatira rito. So siguro yung nakatira dito ay mag-aasawa. Preparation. Pero hindi na nagamit to. May mga damit pa. Pambabae yung matanda no. Makikita po natin may lampara dito. So, ginawa lang siguro to lampara. Ito yung mga gamit ng matanda. Babae yung nakatira dito.
Ayan. May mga gamit pa. Kaya may patuyin din dito. Huwag na may pinigilin mga platito. Ito, may higaan dito. Tsaka, ito yung mga sinaunang santos na nabasag. Pinggan. Sobrang dami na naiwan. Okay pa naman yung bubong niya. Hindi pa nasisira. Matibay yung mga poste. Ayan o. Kahit na ilang dekada na ito, pero makikita po natin na talagang nandito pa rin. Ayan o, yung upuan. Sinauna rin to. Matibay yung pagkakagawa nito. Ayan o. Tapos merong pintuan o. Ayan. Ang problema, wala nang ano dito, tapakan, nasira din. So far ito lang yung mga nasira ng Yolanda. Ayun, yung bintana oh. Wow, yung sinaunang design pa oh. Ano? Makikita natin dito. Merong nakalagay 1985. Ano? Waray. Waray. So, parang 3 skill yun ano. Waray. Kasi yung apo na nakatira rito, siguro kasali siya sa kasali sa kapatiran ng Triskill yun. So ngayon ay bababa tayo at titingnan din natin yung butas na ginawa dito sa ilalim. Misteryoso ito dahil hindi alam ng mga taga rito kung para saan ang butas na ito. Nakita na lang nila na itong bahay na to ay may butas sa ilalim. Wala akong mga nakitang kakaibang bagay sa taas ng bahay na to, kaya agad na akong bumaba para pasukin ang tunnel na nasa ilalim ng bahay na to. Napasok nyo na ba itong butas na ginawa dito? Napasok na namin. Natatakot ako baka matabunan ako kaya hindi ako dumiretso. Medyo nakakatakot nga lang ito kasi baka gumuho. Tinan nyo naman, simento, tapos nakahang na yung mga poste dito sa ilalim. Pero susubukan nating ipasilip sa inyo kung ano nga ba ang meron dito sa loob. So yung nakatira dito, may nahanap na may dako na yung bibilang bato? nga bato Sa ilalim. bato. Kaya nagkaroon niya ng butas. Amit to nga ko ano sige yung buho bisang gabi nagbibinoya. Kahit gabi. So parang kayamanan rin ang hinahanap. Kaya mana day yung bibiling. So nandito nga pala si Rodel Tamayo, isa sa mga kapitbahay ng abandonadong bahay na to. So siya yung nakatira dito sa gilid. So base sa kanya, itong ginawang butas dito sa ilalim ay hindi alam kung para saan at para ano ang butas na to. So base sa mga naka-obserba dito, yung mga nakatira dito dati ay pumanaw na, matanda. Anong taon siguro pumanaw yun? Kung dapat yung taliban yung Yolanda. Pagkatapos ng Yolanda pumanaw. So matagal na. So mga anong edad yung matanda bago pumanaw? Ito mga dito. Mga nasa 70 years old na. So itong bahay na to, nung nakatira dito yung matanda. So itong bahay na to, siguro nasa 80 to 90 years na nakatayo. So ayan yung bahay ni Rao. Ito yung wall, pagitan. Makikita po natin yung simento. Base sa usap-usapan daw ng mga taong nakatira rito, sa ilalim daw ng tunnel na ito ibinaon ang mahiwagang bato na itinuturing na kayamanan ng matandang nakatira rito. So may butas pala to, papunta doon sa inyo. Ayan. So anong ginawa nyo dyan? Tabunan namin, tatay. Tinabunan nyo. Base sa kwento ni Kuya Rodel, hanggang sa ilalim daw ng bahay nila umabot
ang butas ng tunnel na ito dahil sa sobrang bahala nila na gumuho yung bahay nila kaya tinakpan nila ang bungangan nito. Simula dito, ilang metro ang layo, siguro papunta rin sa inyo. Napulo ka. Mga 10 meters yung siguro. butas. So kunti na lang ay makikita niya na doon. Kaya ang tunay nga dito kon na kadanak ng lamisa namin. Natatakot kami baka anong bahay namin magiba Dahil sa butas na to. dahil sa butas nito. Merong ilang parte dito na sinarado nila dahil natatakot sila na masira yung Kasi ang bahay. namin So ay, ito po yung butas oh. ito rin. Ayan oh. Ayan. Mapukan to. Kaya sinubukan ko ng pasukin ang sabing underground dito sa abandonadong bahay na to. Pero nung papasok na kami ay may bigla akong napansin. Napansin ko ang ilang mga nyog na tumubo dito sa ilalim ng kuwebang ito at ang isang kagamitan na ginagamit sa pangkayog ng nyog na kung tawagin dito sa waray-waray ay kaguran. May ano dito? Ano ini? May pato ito. Kaguran. Ito yung butas papunta doon sa kabilang bahay na malalim na. At dahil nga natatakot si Kuya Rodel na gumuho ang kanilang bahay dahil sa butas na ginawa ng taong ito dito sa ilalim ng bahay niya ay sinarado nila ito. Napasok ako dito hanggang dito lang. Hindi ka bumaba doon? Hindi. Meron ng tubig oh. So hanggang doon pa yun. So try nating silipin. Tara, baba tayo. Natatakot ako. Dumiretso baka malambot dito yung lupa. Hanggang saan yung nakikita mo dyan? Hanggang doon pa yon. So may tubig, delikado. O yan oh. May tubig, delikado. Mayroong mga gamit doon oh. May damit. So ayan na si Kuya Rodel. Hanggang saan pa Kuya Rodel? Kaya pa ba natin dyan? Hindi na. Bakit? Si malambot yung lupa. So delikado baka tayo matabunan kasi oh. Malambot yung lupa at saka parang basa. Oo. Baka lumubog tayo. Natatakot rin kami kasi mayroong mga lamat na babagsak. Delikado. Tara, pero din. So, at least na ipasilip ko sa inyo ito yung kailang ilaliman. So, delikadong dumiretso pa kami doon kasi may tubig at saka malambot na yung lupa. At natatakot kami kasi semento yung ibabaw nito at yung mga poste nakahang na lang. Baka biglang bumagsak. Tara. Dahil may amoy dun sa ilalim, parang nasusupukit ka. Hindi ako nakahinga. Hindi ko napansin, nandun ako sa loob. Parang nasusupukit na pala ako. Buti lang lumabas ako kasi parang naghahabol ako ng hininga doon sa loob. Naramdaman mo ba yung karodel? Oo. Hindi ka nakakahinga. So, tingnan mo, itong tinatatayuan ko. May posibilidad na bigla itong bumagsak. Itong poste, nakahang na lang ito. So, anytime kung wala mga ganito, pwedeng bumagsak. So, base sa obserba ko, itong butas na nilakad namin papunta rito, ay hanggang dito na. Ayan o. So, delikado. Tingnan nyo yung nakuha ko. Ayan o. Sinaunang kagamitan ito na ginagamit kapag nag-aani ka ng palay. Ayan o. So, ang tawag dito, lusong. So, dito, ginagawa yung paggigiling ng palay. Meron niyang
tawag ito bayo o pangdikdik sa ganito. So siguro itong taon ginawa ito nasa 40 to 50 years na. Pero kita mo matibay pa rin. So isa ito sa mga natagpuan natin dito sa abandonadong bahay na to na sinauna pa.